Magandang oras mga good news. Ilang araw pa lamang ang nakaraan nang mag-announce si Benhur Abalos na merong reward na 10 million pesos, si Kibuloy at 1 million sa bawat kasama niya. Ngunit ngayon ay biglang tumaas ang bounty, ang presyo sa mga ulo nila Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Narito ang ulat galing sa 24 oras. Ilang araw pa lang makaraang mag-alok ng 10 milyong pisong reward para sa ikadadakip ni Pastor Apollo Kibuloy at tig-1 milyon piso naman para madakip ang kanyang mga kapwa-akusado. Maraming impormasyon na ang natatanggap ng PNP, pero kailangan daw salaing mabuti ang mga tip na pumapasok sa hotline ng PNP. Baka meron dyan na talagang tatawag para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating the information. Ang milyon-milyong pisong pabuya mula sa mga pribadong individual. Posibleng madagdagan pa, sabi ng PNP. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po. Okay. Balikan muna natin yung yung mga pangalan ng mga wanted. Ito si Pauline Canada, Crisinti Canada, Jacqueline W. Roy, Sylvia Simanyes, Ingrid Canada. 3 Canada pala ito. Canadian, 1 million each. At ito sa sentro si Pastor ay nasa 10 million. Kaya ang dami na pala, dumagsa na yung mga report ng kinaroonan ni Kibuloy. Ngayon problema dyan kasi marami din dyan ang mga disipulo niya na nagturo ng mali para maligaw yung mga PNP. Ito yung sabi ng spokeswoman kanina ng PNP. Marami ang nanliligaw lamang. Ngayon ay meron ding mga talagang totoo dyan. Problema dyan ay halimbawa 10 ang magtuturo, di ba? Parehong lugar at parehong tama. Well, 10 sila na maghahati. Parang loto din, Ito na yung tinatawag na bounty hunting. Mayroong mga bounty hunters. Ayan, kaya eto, antayin natin to kung anong mangyayari dito. Pero marami ang nagsabi nasa China na si Kibuloy. Pinaka-safe kasi na lugar ang China para kay Kibuloy, hindi siya doon mahuhuli kasi China yun, di ba? At welcome siya doon. Alam naman natin malapit si Xi Jinping kay Kibuloy. Okay, patuloy tayo sa balita. Dagdagan pa, sabi ng PNP. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po. Nagtaka lang ako, yung 10 million nila Benhur Abalos na galing daw sa mga kaibigan na nag-donate. Bakit hindi sasabihin na galing sa gobyerno, di ba? And then ngayon, meron na naman sa PNP. Sino na naman ang nag-sponsors niyan? Sabihin na lang na galing sa gobyerno, di ba? Para hindi mag-isip ng hindi malilito ang sambayanan. Okay, so ito'y parang revenge na ito kung tingnan natin sa mga kalaban ni Kibuloy. Kaya good luck sa inyo diyan, Kibuloy, at sana lalabas ang katotohanan. Kung sa palagay mo ikaw ay walang kasalanan, lumabas ka kasi ang katotohanan, the truth will set you free, Pastor Kibuloy. Verify din ng PNP kung totoo ang kumakalat na impormasyong nasa China na si Kibuloy. Pero dahil sa ngayon may mga indikasyon pa umanong hindi pa nakakalabas ng bansa si Kibuloy, tuloy-tuloy pa rin ang manhunt operation ng PNP. Meron din po siyang resources, meron din po siyang mga supporters, kaya nga patuloy yung ating pag-apila kay Pastor Kibuloy at sa 5 pa pong akusado na sana
let us spare particularly particularly yung ating mga supporters, yung ating mga mahal sa buhay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng kampo ni Quiboloy. Imposibleng hindi nakalabas ito si Quiboloy sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na ang Sabah, Malaysia, yan ay backdoor, yan ay labasan ng mga wanted dito sa Pilipinas, diyan dumadaan. At pag nakalabas na diyan, ay libre ng pupunta ng China. Ang China ang pinaka lugar, pinaka safe para sa mga magtatago. Lalo na kapag kaibigan mo doon si Jinping, ay talagang pwede kang magbakasyon doon ng matagal. Okay, good luck sa iyo, Pastor Quiboloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ngayon ay dadako naman tayo dito. Ito ang isa pa ring nagbabagang balita tungkol sa ninakawan ng kanyang pangalan, pati yung kanyang mga detalye, mga TIN number ay nanakaw, pati ang kanyang mga numero. At ngayon ay siya ay pinagbabayad ng mga buwis ng kanyang kumpanya. Ayon sa BIR ay meron siyang 193 companies na nakasulat sa kanyang pangalan, kaya ang laki-laki ng kanyang babayaran. Sino kaya ang mga gagong ito na ang kanyang pangalan ang inilagay? At bakit naman ang Security Exchange Commission ay hindi nag-imbestiga kung sino talaga ang nag-apply na ganyan na pangalan? Papel lang yung sinubmit doon sa SEC ay approve na. Dapat kasi personal na makikita ng taga-SEC ang ganito, ang parang may-ari ng kumpanya. Well, ito ang detalye ng report na ito galing sa Frontline Pilipinas. Sana po, Your Honor. Napaiyak ang Navy member na si Lieutenant Chesa Mendoza nang humarap siya sa pagdinig ng Senado kanina. Nalaman niya kasing nakalista siya bilang incorporator o direktor ng 193 na illegal na kumpanya. Pero giit niya, wala siyang kinalaman sa mga kumpanyang ito. Sino bang hindi iiyak dyan, di ba? 193 companies. Lahat yan nakapangalan sa iyo. At ang lagi-lagi ng babayaran mong taxes. Ngayon ay dinemanda pa siya, di ba? Talagang sasabog ang utak mo diyan sa problema. Ngayon, sino ba ang mga tao na naglagay sa kanya diyan ng kanyang pangalan? Ang mga taong ito ay mga Chinese pa rin na may-ari ng mga kumpanya na yan, na mga illegal. Kaya talagang kung parasite pa, ang ating katawan ay napasok na ng libu-libong o milyon-milyon na parasites, at ang mga parasites na yan ay mga inchik. Kasi ngayon lang natuklasan na sa ating mga ahensya sa gobyerno, lalo na dyan sa NSO, sa Statistics Office, sa Migration Office, na marami pala ang nakapasok na peke ang mga papeles, at karamihan yan ay Chinese. Kaya ang Pilipinas ay sigurado na sa 1/4 of the whole population ay mga peking Chinese. Kasi matagal na pala ito silang nakapasok dito. Ngayon nga lang ito na booking, itong style na ito, dahil sa investigasyon kay Alice Guo, nina Wing Gatchalian at Hontiveros. Kaya kudos sa dalawang senador na ito. Biktima lang daw siya ng identity theft. Nagsimula ang bangungot na ito ni Mendoza noong 2023 nang makatanggap ng liham mula sa Bureau of Internal Revenue na mayroon siyang tax deficiency sa mga kumpanyang wala naman siyang kinalaman. Ipinagkibit balikat niya lang daw ito sa pag-aakalang baka nagkamali lang. Pero naalarma na siya nang makatanggap ng sabina mula sa Office of the City Prosecutor ng Makati. Grabe. Dahil sa hindi pagpaparehistro ng isang construction company kung saan nakalista rin siya bilang incorporator. To my surprise and dismay, my City name, Prosecutor now. taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. I am not affiliated in any of the 193 companies listing me as a director, Grabe. officer, or incorporator. Milyonarya pala to, no?
May arrest warrant ding inilabas laban kay Mendoza dahil Ayan. sa paglabag sa Social Security Act. Kinailangan niya pa raw magbayad ng 108,000 pesos para sa cash bond. Grabe no. Arestuhin pa siya, wala kang ginagawa. Ngayon, ang aking ang payong kapatid ko sa mga kapatid natin ay huwag niyong i-disclose or ipakita yung inyong mga ID. Kahit PhilHealth ID, kahit yung mga numbers nyo sa driver's license, mayroong mga detalye yan, phone number, mga TIN, tax account information. Yung mga tulad ng ganyan, pati address, pangalan nyo, at kahit na Facebook nyo, huwag nyong ilagay ang totoong pangalan nyo. Pwedeng nickname lang, ganun, huwag ikumpleto. O yung apelyido nyo ay ibahin nyo ang spelling, at huwag nyong ilagay ang kumpletong detalye nyo. Kasi ginagamit na yan ay malalaman ng mga inchik na yan. Karamihan kasi inchik ang gumagamit sa ating mga pangalan. Kaya delikado tayo dyan. Makulong tayo, malaki ang babayaran natin na wala tayong ginagawa. Kaya sobrang-sobra na itong mga inchik. Sila na yung yumayaman, gumagamit pa ng mga pangalan ng Pilipino. Kaya dapat na talaga ma-round up na ito. I-round up. Isa-isahin ang mga nakalista dyan sa Department of Foreign Affairs kung alin ang mga illegal immigrants or illegal na mga tourist na mga inchik na pumapasok dito sa Pilipinas. Okay, tapusin na natin ang video. Sa tingin ni Mendoza, nagamit ang kanyang pangalan nang hiramin ng pinsan niya ang kanyang TIN ID noong 2016. Yun pala ang pinakadahilan kung bakit nagamit yung kanyang pangalan at detalye pati na yung mga perma, kasi hiniram yung kanyang TIN ID, tax account number, napaka-importante pa naman yan, at makikita doon ang kanyang pirma. Meron akong nakikitang mga kababayan natin na nagpo-post sa Facebook ng mga driver's license ng kanilang itong bagong PRC license card. Pinapakita nila yung ID, inababasa doon ang inyong detalye, ang inyong address, ang inyong TIN, ang inyong PhilHealth, ang inyong SSS, ang inyong perma. Kaya wag nyo nang gawin yan na mag-post kayo ng inyong mga kung ano-ano man ng mga papeles na nakalagay ang detalye ng inyong sarili. Alright, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. God bless the Philippines. Ingat kayong lahat.